Mars Bella Aldama. Make sure na hindi magkakausap sina Gustavo at Mia. Deal? Ninakaw mo ba yung designs na yan? Hindi po. Hindi ko pa nananakaw yan. Eh, paano mo ipapaliwanag yan, Marimar? Ngayon, hindi na ako papayag na saktan mo kahit sino sa pamilya ko! Umalis na kayo! Ingrato! I just heard from a friend. Ididemanda ka daw ni Marimar. What? Asan na po yung totoo niyong mama? Wala na siya, anak. Napakaswerte mo. Kasi may mama ka na, may mamita Brenda ka pa. Swerte din naman po kayo eh. Love na love po kita, mama. Love na love din kita, Cruzita. Ikaw lang masaya na ako. Kontento na ako sa buhay. This is our wedding. As much as I would love to help out, may mga inaasikaso na ako ngayon, so I'm really sorry, babe. I know something is wrong, and I will find out what it is. Hi, Bella. You're going to get interviewed by the Business Review magazine. You know what? I think that's a good opportunity for Bella Paradiso. At syempre, para mapag-usapan na rin yung nalalapit na launch natin. Paano pag lumabas na yung article at mabasa yun ni Mia? Wala na. Yun na yun. Talo na ako. Gusto ko makausap si Gustavo. Nasaan siya? Mia, what are you doing here? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit mo ginagamit ang anak natin? Hindi mo rin irespeto ang alaala niya. Anong klaseng biro ito? Anong gusto mong palabasin? Mia, calm down. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Yan ang tratong yan. Yan ay si Marimar, hindi yan si Bella. Bakit pinapalabas mo na yan si Bella? Because Marimar is Bella. Siya yung nawawalang anak natin. Anong pinagsasabi mo? Ginagawa mo ba to para gantihan ako? Para magalit ako? Para saktan ako? Gustavo, huwag na huwag mo gagamitin ang anak natin. Mia, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo at bakit naman kita sasaktan? Si Marimar ay si Bella. Siya ang nawawalang anak natin. And I'm telling you the truth. Di ba alam mo na? Anong sinasabi mo? You told me na alam mo na. At ang sabi mo sa akin, wala kang pakialam kay Marimar. Remember? Pinuntahan kita doon sa parking lot at ipinagtabuyan mo ko. And you were saying na wala kang pakialam kay Marimar. Mia, meron ako importanteng sasabihin sa iyo. Ayaw na kita makita. Ikaw at si Marimar. Bakit parang wala ka ng puso? Kung wala man akong puso, yun ay dahil sa mga tao katulad mong manloloko. Kayong dalawa ni Marimar. Huwag niyo na akong pakialaman. Mia! Mia! Oo. Wala akong pakialam. Dahil alam kong ididemanda ako ni Marimar dahil sa gulong nangyari nun. Yun yung alam ko. Nasasampahan niya ako ng kaso. Kaya wala akong pakialam. Kaso? Anong kaso? Walang balak mag-isampa ng kaso sa'yo si Marimar kahit kailan. Pero yun yung sabi ni Inocencia sa akin. Ididemanda ako ni Marimar dahil sinaktan ko siya noon. Mia, alam mo ba kung bakit kita pinuntahan ng gabi yun? Para sabihin sa'yo na nahanap ko na ang nawawalang anak natin. Paano nangyari yun? Paano nangyari si Marimar? Ay, si Bella? Sumama ka sa akin. Papakita ko sa'yo. Malikot. Ayoko yan. Iba, palitan mo. Ito. Hindi yan. Naku. Hiwalay na pala si Sandro Jose at si Anya Pangilinan. Eh, hindi ba kailan lang nag-propose yan si Sandro? Oo. Na magpakasal silang dalawa? Oo. Eh, paano ngayon yang hiwalay na sila? Eh, hindi na matutuloy ang kasal. Alam niyo ba, senyor, kung ano nangyari? Ito na yon. Biruin ninyo. Eto pa lang si Sandro. Bigla sila nagkita ng ex-girlfriend niya na si Maribel Cruz. Ay, nakakaloka po, senyora. So, ibig sabihin,
habang sila pa ni Anya at nung Sandro, talagang in love pa rin tong Sandro doon sa Maribel. Oh, paano yung kasal? Yung kasal, ayun na nga, hindi na matutuloy. Dahil tapos na ang love story nung Anya at Sandro. Dahil nagbalik tambalan na senyora, ang Marisan! Marisan, Maribel, Sandro! Oh, alam na alam ko yan. Siyempre, nakasign up ako dyan, senyora. Sinign up din kita. Alam ko namang gusto mo yan, di ba? Talaga bang pinaparinggan ninyo ko? O nang iinis lang kayo? saan nang gagaling ang pagtataray mo, ha, Antonia? Well, it's obvious na pinaparinggan ninyo ko. Anya for Antonia. Sandro for Sergio. And Maribel for Marimar. What? Excuse me, Miss Paranoid. Hindi ka namin pinatatamaan. Dahil alam na alam namin ni Perfecta ang kwento ng dalawang yan. Unless may nangyayaring bad vibe sa inyong dalawa ni Sergio at hindi ko alam. Okay. I hate to say this, but you're right. Senyora? Sergio has been acting so weird these past few days. Hindi niya ako tinutulungan sa preparations ng kasal namin. Alam mo, feeling ko talaga meron siyang ibang kinahuhumalingan. And I will do everything to save our relationship. Well, walang mangyayari kung tutunganga ka at walang gagawin. You need action. Do something about it. Ayusin mo yan. Okay. Naalala mo yung litratong to? Si Bella, bago siya nawala. May litrato na hawak si Marimar na eksaktong kagaya niya. Pati yung baby carrier sa litrato. Pareho. Kinunan siya ng nakapulot sa kanya nung baby pa siya. Iisa ang baby na nasa litrato, Mia. Ibig mo sabihin, si Marimar, si Bella. Mia, nung una hindi rin ako makapaniwala na yung totoo kong anak yung nasa loob ng bahay ko. Mia, I'm sorry. Dahil nung sinabi mo sa akin wala ka ng pakialam kay Marimar, napilitan ako sabihin sa kanya na patay na yung tunay niyang ina. Dinala ko si Marimar sa France para makapag-aral at para makapagbagong buhay. Now she's back as Bella Aldama. Ang tagal ko hinanap si Bella. Kung totoo yung sinasabi mo, gusto ko makita ang litrato. Mia, totoo ang sinasabi ko sa'yo. Gusto ko pa rin makita. Kita dali sa site para makita mo rin. Kahit dali natin helicopter ko. Oh, sige. Gusto ko rin naman makita yung developments ng resort natin. Wala kami ng develop. Para mas dapat dito na lang. Yung villa. Papa, anong ginagawa niya dito? Bella, maaari bang makita yung litrato ng Lolo Pancho and Lola Cruz mo? Sige.
maintindihan ano bang nangyayari ngayon. Bella, si Mia, siyang totoo mong ina. Bakit kasi hindi mo samahan si Antonio sa mga appointments ninyo? Kasal nyo naman dalawa yun eh. Diba? Franco, sa totoo lang, parang nagdadalawang isip lang ako sa pagpapakasal kay Antonio eh. I don't know. Just ever since I saw Marimar, I don't know. Marimar na naman? Kailan ba tayo matatapos sa multong to? Ha? Marimar eh. Patay na nga tayo. Okay, sige. Sabihin natin minumulto ako. Okay. Pero di kaya minumulto ako ni Marimar dahil ayaw niya magkatuloy kami ni Antonia. Or Occam's razor, buhay si Marimar, siya nakita ko. That's it. Sabi ko na eh. Si Marimar na naman. Oo. Nandito ako, seryo. Hindi ka naghahalusinate, hindi ako multo. Ikakasal na tayo. Pero si Marimar pa rin yung nasa isip mo. Seryo, ginawa ko naman lahat, di ba? Sabihin mo sa akin, ano pa bang kulang gagawin ko, seryo? Alam mo, sana man lang kahit konting space, ibigay mo sa akin dyan sa puso mo. O sige, kahit kung ayaw mo, kahit sa utak mo man lang. Respetuhin mo naman sana ako bilang fiancé mo. Teka, Antonia. Hindi ko po kayo maintindihan, Papa. Di ba sabi mo sa akin, patay na yung nanay ko? Bella, I'm sorry. Nagsinungaling kami ni Brenda sa'yo. I thought kasi wala nang... I thought Mia didn't care anymore. But, you know, it was a big misunderstanding. Naniwala ka sa akin, Bella. Si Mia ang totoong mong ina. Noong una kitang makita, hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko. Kaya pala, ang bilis ko nakagaanan ng loob. Loob ko sa'yo dahil ikaw pala si Bella. Hindi ko ginusto na magkahiwalay tayo. Alam ng Diyos na buong buhay kita hinanap. Na buong buhay kita hinintay. Kahit kailan hindi kita kinalimutan, anak. At kahit ang sinabi ng isip ko na sumuko na ako, umaasa pa rin ang puso ko na babalik ka. At bumalik ka nga. Nandito ka sa harapan ko. Sana patawarin mo sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo bilang ina. Dahil sinaktan kita. At pinalayas kita. Patawarin mo ako. Ikaw ang nanay ko. Ba naman, Antonia? Hindi ako informed. Ito palang bahay na ito ay pwede maging playground
para batu-batuhin na lang ng mga bag. I hate her. I really, really hate Marimar. Kahit patay na siya, patuloy niya pa rin kaming minumulto ni Seryo. Bakit mo pinoproblema si Marimar? Because, ang sabi sa akin ni Seryo, nakita niya daw si Marimar. How crazy is that, right? How can you see someone who's already dead? You tell that Seryo. Nahihibang na siya. Dahil matagal nang patay ang daing na babaeng yan. Kitang-kita ng mga mata ko na patay na si Marimar. Nakita niyo? Ha? Oh! Ikaw naman masyado kang literal. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. And as far as I know, wala pang naiimbentong gamot para bumuhay ng isang patay. Now, let me ease your anger. Meron akong alam na gagawin natin para sumaya ka. Okay. Pick up your Chanel bag. I want another one, Mommy. I will buy you 2. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad. Alam kong marami kayong pagkukulang. At alam kong sinaktan niyo ho ako. Kaya gusto ko rin sana humingi ng tawad sa'yo. Hindi mo kailangan gawin yon. Wala kang kasalanan sa akin. Nahihiya po akong isipin na nagalit po ako sa sarili kong ina. Huwag isipin yun. Dahil hindi natin alam ang relasyon natin sa isa't isa. Kalimutan mo na yun. Magsimula tayo ulit. Ang mahalaga nandito na ho kayo. Nandito na ang nanay na matagal ko nang hinintay. Nandito ako. At nangangako ko. Babawi ako sa mga pagkukulang ko. Nandito na ako bilang mami mo, nanay, mama, kahit ang tawag gusto mo itawag sa akin. Ang importante, ikaw. At binalik ka ng Diyos sa akin. Ibinalik ka ng Diyos sa akin. Nakakatuwang isipin na napakamait pa rin ang Diyos sa atin. Masaya po ako nung nakilala ko si Papa. At tinanggap ko nung sinabi niya sa akin na patay na ang totoo kong nanay. Pero mas masaya po ako ngayon. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkasama muli. Parang nabuo na ang pagkatao ko ulit. Kasi nahanap ko na ho yung nawawalang parte ng buhay ko. At kayo po yun, Nay. Kayo po yun. Ikaw na bahala kay Rodolfo sa kabilang kwarto. Okay, Mr. Bye. Okay, thank you. Siya po si Cursita. Siya ang anak ko.
Maganda siya. Tulad niyo ho, siya ang inspirasyon ko para bumangon mula sa pagkakadapa ko. Si Cruzita ang buhay ko. Tulad ng ako ang naging buhay niyo. Ayoko po maranasan ni Cruzita ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko. Kaya nagsisikap ako para sa kanya. Natutuwa ako. Naging mabuti kang ina sa kanya kahit hindi mo naranasan na magkaroon ng ina. Lasing ka na eh. Diba? Ikaw ang nagsabi sa akin na kailangan bantayan ko si Gustavo. You're right, Gianna. Kaya kung kinakailangan kong bantayan siya 24/7, gagawin ko yun para lang wag siyang malapitan ng Mia na yun. Good morning, ma'am. Hey, Rowena. Yes, ma'am. Asan ano? Saan si Gustavo? Nasa office po ni Ma'am Bella, tsaka may kasama po siya. Sino? Si Miss Mia po. What? Mukhang naunahan ka na. Hoy! Mia! Bakit ka nandito, ha? Ano ibig sabihin to, Gustavo? Bakit magkasama si Bella at si Mia? Ano to? Dahil alam ko na si Marimar ay si Bella. Si Bella ang nawawala kong anak. Ano to? Gustavo, bakit mo hinayaang makalapit siya kay Bella? Why not, Brenda? Si Bea ang totoong ina ni Bella. Meron siyang karapatan na makita ang anak namin. Ikaw ang tatanungin ko, Brenda. Bakit inisip ni Mia na magsasampa tayo ng kaso laban sa kanya? Dahil yun ang inisip niya nung gabing pinuntahan ko siya para ipagtapat na buhay ang anak namin. Answer me, Brenda! Wala kang masagot? Alam ko kung bakit wala kang masagot. Dahil ayaw mo maging parte ako ng buhay ng anak ko. Gusto mo ilayo si Bella sa akin. Tama ba? Don't you dare accuse me of something na hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Sinabi ni Inocencia sa akin na alam mo. Pwes! Sinungaling niyang pamangkin mo. Siya ang mahilig gumawa ng kwento. And for your information, siya rin ang gumagawa ng paraan para hindi kayo magkasama ni Bella. So, inamin mo rin, alam mo ang plano ni Inocencia. Nagsabwatan kayo. Nagsabwatan kayo ni Inocencia para ialayo ang anak ko at nagsabwatan kayo para magsinungaling. Ah! How dare you! Marami ka ng kasalanan sa akin, Brenda. Gusto mo pang dagdagan pa? This is our first mother and daughter bonding. At umpisa pa lang to sa lahat ng bonding na magagawa natin. Can you please smile, Antonia? Hindi ka na dapat na kinakabahan dahil wala ka ng kaagaw kay Seryo. Matagal nang patay si Marimar. Huwag kang masyadong magtiwala kay Mia. Malamang hindi na niya pala ibabalik si Bella. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon na makuha niya si Bella sa'yo. I knew I wasn't crazy. Pa, she's alive. Imposibleng si Marimar yan eh. Papa, are you even looking at the same thing I'm looking at? That's her, look. Kamukhang kamukha niya nga siya yan eh. Senyora! Perfecta! Di ba si Marimar yan? Ipapatay na yan. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Nakita natin siya sa butik. Sigurado ka ba na patay na si Marimar? Ba't mo ba inuungkat tong story na to? Kasi nga, baka buhay pa si Marimar.